Capricorn, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading ngayong March 25 to 31, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 30% discount hanggang March 31, 2024. Ayan, so kung gusto niyo mag-book, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Okay, Capricorn, let's see what's up with you this week. Initiations, be open through this transitional time. So, magiging open kayo sa mga bagong ideas, mga bagong activities this week. Maaring ikaw na mismo yung magsa-start, no? Magsisimula niyan. Magte-take ng initiative to finally do it. Sensitive soul. Strengthen your boundaries and cut cords. Oh, you are setting boundaries right now, Capricorn, para maiwasan mo na ma-take advantage ka ng ibang tao. Kasi yung iba siguro nag-take advantage sa inyo, sa inyong kabutihan. Kaya lang kasi sa mga Capricorn, may hangganan yan eh. Oo. So, tipong magbibigay na magbibigay hanggat kaya nila. Until such time na feeling nila, tinitake advantage na lang sila. And then, boom, cut off na. So, maaring meron kang ika-cut na connections na alam mong hindi ka pinapahalagahan, iniisip lang lagi kung ano yung makukuha sa'yo. At for you, you will cut connections dito sa mga taong to. Detach your emotions from situations that you cannot control. Napaka-detach ngayon ng mga Capricorn, no? Anything na sa tingin mo hindi makakatulong sa'yo, anything na magiging burdensome lang sa'yo, you are going to detach yourself from that. Parang ayaw nyo ng drama ngayon. Umiiwas kayo sa drama ng buhay. Oo. Anything toxic, anything na parang puro problema lang yung dinadala sa buhay mo. Kahit na ginawa mo na yung best para matulungan yung tao na yon, pero wala talaga, then you might be cutting connections dun sa tao na yon para mas magkaroon ka ng peace of mind. Let's see your overall energy. You have the Ten of Swords, yes. Yeah, this is about ending. Oo, you have the High Priestess. Alam mo kasi kung hanggang saan, yung hangganan. You also have the Nine of Pentacles. You want freedom, no? Especially financial freedom. So, yung iba sa inyo, kung merong mga taong umaasa sa inyo, like parang sa inyo na lang inasa lahat ng mga responsibilities, at yun yung nagbibigay sa inyo ng burden, no? Na tipong, imbis na magagamit mo na para sa sarili mo, ibibigay mo pa sa kanila, pero wala kang nakukuhang anything na no fulfillment doon dahil pwedeng hindi sila grateful sa'yo. Ay nako, yan na ikakat mo na. And then you will also focus on building your finances, stable finances. With the High Priestess here, you have learned a lot. Marami ka ng alam sa buhay. You are a very wise, no, person. So gagamitin mo yung iyong knowledge para i-improve ang iyong sarili. Let's see your money, career, finances. You have the Star. Uy. This is wish fulfillment and also hopes and dreams. You have the Hermit. Medyo detached kayo ngayon, Capricorn. Medyo umiiwas kayo sa maraming tao. You have the Nine of Swords. So, pagdating sa inyong career, sa inyong finances, marami kayong nire-reassess, no? Niisip nyo ngayon kung nasa tamang business ba kayo? Nasa tama ba yung career ninyo? Kasi maaring may mga bagay na hindi nyo nakukuha dito sa trabaho na to, dito sa business na to. Parang feeling nyo may kulang. Parang hindi siya in alignment of your dreams, your goals. So ngayon, magiging very clear na sa'yo kung saan mo gustong dalhin ang iyong career. Oo, yung iba sa inyo, muna, iiwas sa social media, maraming mga pag-iisipan na mga possibilities, no? With the Hangman here, you are seeing things differently.
different perspective, may pagbabago ng pananaw sa buhay. And with the Nine of Swords here, meron ka mga pinag-aaralan or parang tipong um, minamaster na dahilan kaya lagi kang puyat. Pwedeng meron kang laging binabasa na libro or may courses, online courses na tinitake. Kaya nagti-take up ng oras mo yan. Kasi gusto mong may ma-improve eh. Gusto mong alamin ano ba yung yung goal, ano ba yung destiny mo, ano ba yung life's purpose mo. Oh my God, the unknown brings wisdom when explored. So you're going to explore your options. Ano pa yung possibilities na pwede mong magawa sa career, sa business mo, or kung ano pa yung pwede mong subukan. Your expertise and skills are shared with others to develop their potential. So, yung iba sa inyo, maaaring iniisip nyo na maging teacher or mentor, coach, na kung saan nag-share kayo ng inyong expertise. Iniisip nyo, kaya nyo ba yon or masusustain nyo ba yon? Nako, merong jealous. Oo, yung iba sa inyo, be careful sa mga tao sa paligid kasi there are jealous people kasi nakikita nila na you are changing, you are improving, nag-evolve yung iyong career. So, mas maganda na you protect your energies, no? Keep your eye on the prize and stay focused on your own seeds. So, example, no, meron ka ring mga ibang gustong ma-achieve sa buhay and you are seeing others na na-achieve nila yon. So, may tendency minsan na we get jealous about the other people's success. But always remember na kanya-kanyang timeline yan, no? May pagkakataon na sila mauuna, tapos ikaw naman next. So, just be grateful for what you have right now. And kung ano yung kaya mong magawa ngayon to improve yourself, do it. Kasi magpe-pay off naman yan eh. Makikita mo naman yung resulta niyan in the end. So, let's see your love life. Page of Swords. Nako. If you are dealing with someone na, online, yung mga online relationships, long distance relationships na hindi mo pa talaga truly kilala ang person na to, be very careful, kasi baka meron dito na merong, hindi maganda yung intention, no? Parang pwedeng, lang, for fun or para sa pansariling, lang to, pansarili niyang kapakanan or benepisyo. Someone here might be obsessing about you. Pero syempre, ang obsession hindi maganda, 'di ba? Kasi masyadong, focus lang sa'yo na tipong pwedeng mag-create ng jealousy around you, lalo na kung seloso yung person that you're dealing with. Be careful. So, honesty. Being open to your person is also important. So, iba sa inyo, you feel na this person is your true love. Kaya lang, lalo na kung, kailangan maging yung aware sa paligid mo. Kung ito ba ay nagsasabi ng totoo. Okay? Kasi pwedeng this person is just making excuses. Halimbawa, hindi mo siya makagilap, tapos sabihin niya busy siya sa trabaho. Pero, wala naman siya palang trabaho. Diba? So, alam mo yun, tipong paying attention to the details is very important. Oo. Busy sa trabaho, wala palang trabaho. Kasi minsan, diba, sometimes, pag ang mga Capricorn kapag na in love, talagang focus, no? Todo talaga yung attention nila dun sa person na yon. At minsan nabubulagan pa. Nabubulagan sa relationship. At kung ano yung gusto ng kanilang person, ibibigay, ibubuhos, tapos minsan kasi kapag masyado ng natitake advantage, parang pinaulit-ulit, no? So, yung iba sa inyo, baka may sumasabotahe sa relationship ninyo. Be careful sa intentions ng person that you're dealing with. So, your body deserves your love. Yes.
take care of yourself, take care of your body. Rituals. Steady yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry, water the plants. I think these are yung mga mundane things na may enjoy mo na sa una akala mo parang ano lang, normal na mga gawain, pero this also brings you peace, no? Alam ba, pagdidilig ng halaman, minsan mas nakaka-relax yan magdilig ng halaman or gumawa ng dishes. So let wisdom sneak up on you. So I think this is about your connection to yourself, na kahit may ginagawa ka na ikaw lang, no? You're also connecting to your higher self. You get what I mean? Oo. So, this is about you taking care of yourself para hindi ka na take advantage ng ibang tao. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.